ito na mga master, yung episode 1. Welcome to episode 1 mga master. Ito na, magra-ride out na ako pa Intramuros, no? Unfortunately, ako lang mag-isa ngayon sa episode 1 kasi wala yung ating partner si Bart, may pasok nalagay siya sa panggabi. So, ito yung aking dalang bike ngayon patungo sa haunted location itong episode 1, which is Intramuros. So ito, papakita ko lang, bubuksan ko na yung mga ilaw na meron tayo ngayon. Okay. Yan. So dalawa. And then yung aking auxiliary light dito. Yan. Yun, no. So ito yung dala ko ngayon, yung hybrid. Ayan. So ito, pa-ride out na tayo. Simulan natin yung introduction nitong video na to. Sa ito lang, maiksing explanation lang sa history ng Intramuros. So nagsilbing torture chamber sa kakulungan para sa mga rebelding Pilipino yung Intramuros nung Spanish occupation. Sa loob niyon, Fort Santiago, nakita daw yung patong-patong na bangkay, mga kalansay, halo-halo na sila So ayon sa accounts, sobrang amoy nga daw doon. Hindi siya agad napasok. So matagal siya bago na clear. Hindi lang sa Fort Santiago, kasi marami pang garrison sa loob niyan ng Intramuros Kung iikutin mo siya, babay ka sa loob, marami kang makikita doon, mga maliliit na, may malaki, may maliit, minsan may tago. Andun may mga laman yun. It's either may laman or buto na lang. Noon yun Tapos dumagdag doon yung siyempre World War II. Dadagdagan yung mga namatay kasi nga 'di ba, gera. Tapos sansa na lang naiiwan yung mga bangkay. So yun, paglipas ng panahon, siyempre present day, naging na siya naging laman na siya ng kwentong bayan Diba, pag sinabi Intramuros ay maraming multo dyan. Yun. Yung may mga naririnig ka daw, it's either nagwo-work ka sa gabi, nandun ka, or estudyante ka na panggabi. Or minsan nga hapon daw may mga accounts daw ganun. Mga namatay doon, mga kaluluwa. And then may kwento rin ng mga estudyante madalas So nariyan yung kwento nila na mililigi daw sa mga classroom nila. Mga sightings doon, probably walang ulo, di ba yun yung uso nun? And yung mga sundalo, mga old school na sundalong Pilipino na may taga, may baril, may tama ng baril, papakita daw bigla sa mga madidilim na corners, lalo na pag nandun ka sa gabi. Makikita mo may marami talagang area siya na madilim, lalo na dun sa may golf course. Malapit siya sa cathedral, mga master Doon yung talaga madilim. No. It's pag nagbabay ka doon, maglalakad ka, mararamdaman mo sa mga areas na yan may mga nakatingin, parang may nakatingin sa iyo. No, syempre lalo na sa gabi, no. Kaya yun na hindi maikakaila na yung Intramuros isa talaga sa mga haunted location sa Pinas. Sa kasulukuyang panahon naman ngayon, modern day, in my opinion, nagsilbi siyang peeping saksi, kasi who knows kung gaano karaming karumal-dumal na yung mga pagpatay, torture na nangyari dyan. So yun lang, ayun yung brief explanation ko dito.
So ayun, balik tayo sa sa padjak. Grabe, napakalubak ng kalsada rito. Parang gravel bike. Pero ito na nga tayo master na. Mga master, nandito na tayo sa Intramuros. Ayan, papasok na tayo. Ayun. Eto na, dito na tayo sa Intramuros mga master. Tayo sa may Mapua. So papasin niyo madilim talaga dito. So dahan-dahan lang takbo natin. Pero kung titignan nyo maigi mga master, madilim talaga. Talagang madilim. Ayun, nahihirapan ako mag-focus. Approaching Starbucks tayo.
So titignan nyo master, talagang madilim dito sa Intramuros pag ganitong oras, mga 9 PM. Ayan, kasi madilim. Dito tayo sa may Letran. Wala tayong makakuha sa ano. Approaching tayo dito sa, ito yung mga dating garrison dito. Hindi ko alam kung makikita yung mga master, pero ayan siya. Ayan. May ilaw siya ngayon. Ayan. Yung mga dating kulungan dito. Itsura niya. So, mahagip ng camera ng ilaw. Ayan o. So yan ay itsura ng Intramuros sa gabi. So approaching cathedral tayo mga master. Mag-alas 10 na eh. So tignan lang natin kung makikita nyo yung itsura niya sa gabi. Bumalik. Pa Fort Santiago dyan. Dito tayo, makaliwa tayo rito. Pa San Agustin. Ayun yung Manila Cathedral mga master. Madilim siya. Ito, papunta tayo ng San Agustin Church. Sa mga cobblestones, so mahihirapan ako doon sa may cobblestones mag one hand kasi naka one hand ako eh. Pero ito nga, tahimik siya. So pag nag-pedal ako, tahimik. So hindi katakataka at magiging haunted location siya dahil dito nga sa itsura niya sa gabi. So yung naging history na itong walled city. Ayun. So dito na ako sa may San Agustin Church. Ayan. So ibang iba na siya no, kasi dati daw madilim talaga dito sa area na to. Pero since ito nga maliwanag na rin naman siya, although may mga lugar pa rin talaga na madilim. So, palis na ako dito sa area. Ayan. So, mahirapan ako mag-shoot dito kasi cobblestone to eh. Mahirap mag one hand. So, dun dadalhin ko kayo dun sa susunod na location natin. Yung, hindi ko sure kung anong tawag dun sa park na yun eh. Pero may park dun sa gilid. Diyan. Puntahan natin.
Maliwanag ngayon dito ayan grabe, daming hams dito. Ay, namamatay-matay pa ilaw. Ito yung dating COVID-19 na quarantine. Ito yun Ayan. Ito yung marami namatay raw dyan. Pero kung anong balak nila ngayon dyan sa area na yan. Ganda na ito Kita. Iba hindi kita talaga sa sa camera. Palabas na ako ngayon mga master ng Intramuros, pero ayan, dito na ulit dito pa rin tayo Intramuros, pero yun na, patapos na yung ating biyahe ngayong gabi. So kung titignan nyo talaga, madilim talaga dito sa gabi, pero may mga areas naman na paliwanag. So yun, dito ko natatapusin tong ating episode 1 ng Pajak Paranormal mga master. Hanggang sa muli, kita-kita tayo sa episode 2. So iniisip pa namin kung saan yung episode 2 at pinapasok din namin sa schedule para naman makasama si Bart. Salamat.